Sa video na to, kakain tayo ng iba't ibang amazing, authentic Japanese food dito sa Ginza, Tokyo, Japan. Parang sa sobrang sarap ng iisa pa ako. Mula sa best baboy of all time, sa isang legendary tonkatsu shop, Look at that layer. Itsura pa lang parang may mga strands na siya. Parang wagyu nga eh, no? Tender juicy pa to sa tender juicy. Parang ibang klase. isang underrated na Japanese chicken curry, Sobrang satisfying. I'm just enjoying every bite of this chicken curry. at samahan nyo magpakabusog sa iba-ibang quality premium sushi na dapat nakatayo ka. It also gives you respect sa chef, sa pagkain. Mga paps, we will do an ultimate Ginza Japanese food tour. Ready ka na ba? Tara! Pops, magandang umaga dito sa Ginza District, dito sa Chuo City, dito sa Tokyo, Japan. Pops, ngayong araw, gagawin natin, mag-food tour tayo. Siyempre, authentic Japanese food tour. At maghahanap tayo ng ilan sa mga sikat na kainan dito sa Ginza District, or Ginza District rather. Dito sa Ginza, Pops, mapapansin mo, nandito yung mga high-end boutiques. Perfect for shopping, luxury shopping, mga branded na damit, branded na sapatos. Pero bukod dyan, marami ring sikat na kainan dito na pwede natin tikman. May sushi, katsu, at marami pang iba. Anyway, Pops, gutom na ako, wala pang laman tiyan ko. Kumain na tayo. Let's go to our first food trip dito sa Ginza, Tokyo. Tara! Okay pare, ito yung mahirap dito, yung waiting game. Dahil sa minalas-malas ko, ako yung pinakahuling na cut-off. So gagawin mo, papanoorin mo muna silang matapos. At yeah, anyway, blessing in disguise na lang, naisipin ko na lang na ako yung susunod. At yeah, I mean, ganda talaga sa Tokyo. Kapag kakain ka ng masarap, kailangan mo maghintay muna na matagal. Okay pare, so binigyan tayo ng menu. So dito may choices ko, pwedeng may shrimp, pork. Ito yung pinaka kurubuta. Pork nila, ito malaki ata ito. Thank you. Okay, Pops, nakapasok na tayo sa Ginza Byron. Medyo hinihinaan ko yung boses ko dahil alam nyo naman, Japanese culture, kailangan bawal maingay pag kumakain. At I mean, mabait sila dito, nag-aagaw sila mag-film. Anyway, alam mo, fun fact lang. Alam mo, Pops, fun fact lang. Since 1927 pa pala itong restaurant na to. Tapos meron silang branch dati sa Quezon City, sa UP Town. Pinakamagaling dito, yung owner pala nito, o yung founder nitong Byron, siya naka-invento ng original tuna sauce. Yung tuna sauce, yun yung pinaka-cut sauce na nakikita natin sa halos lahat ng tonkatsu restaurant, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Japan, pero sa buong mundo. So masasabi natin OG of the OG tonkatsu shop na to. Anyway, Pops, linuluto na ng ating mga magagaling na chefs. Umorder ng ebi or shrimp, tapos yung kanilang napakalaking pork cutlet. Arigatou gozaimasu. Miso soup very hot. Yeah, thank you. Here comes our kurobuto pork. Yeah. Arigatou. こちらとんかつソース、とんかつソースマスタード、ソイソース、ソルト、 Thank you. チーズタルタルソース。 Thank you. Oh my god, this looks insane. Okay pare, moment of truth. Ito na ating katsu. Itong tonkatsu na to, specifically Kurabuto pork. So yung Kurabuto pork, galing siyang England. Specific kind siya ng pork. Tapos sinatawag sa kanya black pig or black pork. So mas, sabi nila parang ito daw yung wagyu ng pork. Anyway, pakita ko sa inyo. Diretso na ako sa karne. Ang laki, grabe ang kapal. Look at that layer. Itsura pa lang parang may mga strands na siya. Parang wagyu nga eh, no? Tapos kita may juices. Ito yung matabang part. Sige, tikman natin. Pambihira. It's one of the fattiest, thick cut. Sobrang tender, sobrang juicy. Tender juicy pa to sa tender juicy. Pare, ibang klase. And then yung layer ng taba tumutunaw sa bibig mo, parang butter na. May konting hint ng sweetness, natural sweetness galo sa karne. And then yung labas, crispy, flaky, perfectly delicious.
Gawin natin, patakan natin ng lemon. Lagyan mo ng konting tonkatsu sauce. Sila daw yung gumawa nito. Sarap. Yung pating nakuha ko nun, sobrang taba. Ang sarap na ano, tonkatsu sauce nila. May konting hint ng sourness, may konting hint ng gingery taste. Yung same time, medyo matamis. Pampalis konsensya, cabbage. Tikman din natin itong miso soup nila. Oh yeah, sarap. Relaxing. At ultra rich umami flavor galing sa miso. Meron tayo ditong malaking ebi tonkatsu. Ang laki, grabe, ang laki. Halos di na mabuhat ng chopstick ko. Tapos i-dip natin dito. Parang may tartar sauce dito. Perfection. Ngayon dyan, ang sarap. Sobrang laki. Sobrang juicy. Sobrang plump ng hipon. Ang laki pero ang lambot. And then yung outer layer, yung katsu. Flaky, crispy. Perfectly buttered. Ang sarap pare. Ang hipon na tumutunog sa bibig mo. Yung tartar sauce, basically, asang tartar sauce lang din naman. May-mayonnaise ng konti, may asim ng konti. Panigurado may lemon din yun. Gawin natin. Kuha ko dito ng, grabe tong parteng ito. Makita mo. Kala mo beef eh, no? Tapos lagay ko sa kanin natin. Lagyan ko ng extra katsu sauce. Tapos mustard. Spread mo ng konti. Kahit yung kanin, panalo, ang lambot, ang sarap. Alam mo, kung merong top tier yung mga baboy, pare, heto na yun. Pambihira yung karne. Ngayon ako nakakatim ng gantong quality ng karne. Kahit sa Pilipinas, raw nakain ganito. This is just incredibly good, pare. Ang sarap. Nakakal ba yung taba? Hindi nakakauma yung taba. Kahit yung hipon nila panalo eh. Ito lang yung beauty sa cuisine ng Japan. Simple, pero pina-perfect talaga ng kada putahe. Perfection yung kinakain. Quality talaga, top tier quality. Ito yung mga pagkain na parang kaya mo nila mag-vlog. Gusto mo lang kumain mag-isa. One of the best meals so far na nakain ko sa Japan. Top tier. Grabe sa lambot. Okay pare, that was a wild first food trip dito sa Ginza. Ibang klaseng baboy na yun. That's the best baboy of all time. I mean, the katsu, hindi siya sobrang mura. Yung bill namin sa 2,400 yung 2 meal na yun. Pero masasabi ko, the quality, yun yung binabayaran mo. Pare, baka di ka pa na-subscribe. Mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin para mas marami pa tayong puntahan. Masubaybayan nyo saan tayo pumupunta at kumakain ng iba't ibang masarap na street food. Anyway, di pa natapos yung food trip natin dito at ang lamig ngayon. Si Audrey nangungulit dito. At pupunta na kami sa susunod na food trip natin dito sa Ginza, Tokyo, Japan. Tura! Okay pare, next food trip natin, nandito tayo sa isang hidden curry shop. Naamoy ko na yung fumes ng curry. Oo, kakaiba. Grabe, parang bahay lang. Konnichiwa! Grabe, ang cute ng vibe. Sobrang maliit na bahay lang. Arigato! Arigato gozaimasu! Okay, ito na yung ating Japanese chicken curry. Dito, kasi hindi ko alam pangalan niya. Ilalagay ko lang sa Google Maps. Ang saya lang. Alam mo yung mga ganitong klaseng kainan, ito yung natutuwa ko na wala naman sa plano ko. Pero pag nakita ko, sobrang lokal. Makita mo, papansin mo, puro mga Japanese lolo or uncles yung mga nandito nagiinuman ng sake habang kumakain ng masarap na curry. Dito,
sa curry shop ni Mami. Japanese Mami. Anyway, pakita ko sa inyo. Anong klaseng parang crackers ba to? Tapos ito yung chicken curry natin. Pwede natin lagyan ng extra flavoring yan. Pero gusto mo tikman yung sauce muna. With that rice, sige. Wow. Sabi ko kanin lang, tsaka sauce, may kasamang manok pala yun. Sarap. Isa pa nga. Oh, wow, para siyang Indian curry. No, konting may Japanese curry pa. Sobrang magata, sobrang milky, sobrang creamy. Ang nice, ang flavorful niya, sobrang savory niya, ma-onion din siya. And then yung manok natin, sobrang lambot. Parang chicken breast lang din yun. And then yung rice natin, moist and fluffy. Hindi ko alam kung ano to. Parang sabi niya, lime paste. Lime paste. Chili powder. Nakita mo, egg yolk na to. Pasakin natin. Oo, sobrang satisfying. Hayaan nating malunod yung egg yolk dun sa chicken curry. And then haluin natin. Sabi ni Ma'am, haluin natin. Yung kanin niya, may kulay na rin eh, no? Hindi ko alam kung anong klaseng ano yan. Oh, nice. Sige, pagsama natin yung curry. Tsaka yung yolk. Kuha tayo ng isang heavy bite. Gusto ko may itlog. Tapos curry. Load this bite. May curry, may itlog, tapos yung mga iba't ibang chili. Sarap. Alam mo, sabi ni kanina pagpasok ko pa lang nung bahay nila o kwarto, sabi ko masarap to. Doon sa flavor bomb, flavor fish sa bibig ko. Yung curry syempre nandun, pero yung dagdag extra flavor ng chili powder, extra anghang. And then kanina sinasabi yung lime paste, parang lime nga talaga. May konting citrusy flavor, may konting asim, may konting anghang. And then the fried shallots, extra texture, extra crispiness. And then basically, naging extra creamier siya dahil dun sa egg yolk. Isa pa. Ito, kunin natin yung may egg yolk. Tapos chicken. I'm just enjoying every bite of this chicken curry. Kaya maganda sa kanya, hindi nakakaumay. Kahit sabi mo minicrowave niya, parang bagong luto pa rin. Pare, nabusog ako nun. Nabusog isang plato. Anyway, sulit naman. Nataya. Di rin sa sobrang kamahalan. Sumimasen, narinig ka sa mas. Thank you. Thank you. Sobrang arigato. Oishi! Thank you. Sobrang arigato. Sobrang bait. Pupunta kayo dito. Ilalagay ko sa description yung pinaka-Google Maps. Papakita ko na itsura ng harap ng building nila. It's a must try. Low-key, underrated, hidden gem dito sa Ginza, Tokyo, Japan. Pero hindi pa natapos yung food trip natin. Kakain pa tayo ng ilang food trip or di ko alam kung depende kung gaano ako kabusog. At see you sa next food trip natin. One single matcha and then one single cream cheese. Okay, it's time for my matcha ice cream here in Tokyo. It goes in. Paborito ko talaga matcha. Di pa napag-matcha ngayon dito sa Japan. Okay, pare. It's time for my matcha fix. Di pa ako nakapag-matcha dito sa Japan. Pero ito gelato. Mukhang maganda kulay. Dark green na dark green. Yung mga ayaw sa matcha. Magkaka-allergy ngayon habang pinapanood to. Pero sige, tikman natin. Oo, sarap. Kailan mo tutusin, matapang-tapang siya kaysa sa mga matcha gelato sa Philippines. Ito yung nandun yung parang earthy flavor, medyo yung parang sinasabi yung damo flavor nandun. Ang sarap. Medyo magatas din siya. May katamisan nga rin. Medyo rich, milky, creamy. Texture yung nagpapatulong. Sarap. Ubusin ko na to. May isa pa tayong pupuntahan. Magsusushi tayo ulit dito sa Tokyo. Pero ito, sabi nila, dapat nakatayo. Tignan natin yung mapapa-standing ovation nga tayo. Okay, Pops, to end our Ginza Japanese food tour, kakain tayo walang sawa.
sushi na naman. Pero this time, Pops, sinatawag itong standing sushi. Kasi literal, nakatayo, tapos ginagawa mismo sa harap mo ng isang expert sushi chef. So, nandito tayo sa Sushi Uwagashi no Hichi Yura Kuchoten. Ang hirap basahin nun, pero heto na yon, nasa likod natin. So, makikita mo, meron kang wide array of sushi na pwede pagpilian. Actually, hindi ako sure kung paano umorder dito. Bahala na, pasok na tayo. Okay, so meron tayo dito English menu. Meron agad dito suggestion 3 kings. Orderin natin yan. Pare, fatty tuna in sea urchin. Kailangan ko rin tikman to. Try natin itong seared salmon. Of course, pare. Kailangan natin itong order, itong seared unagi. Yeah, feel ko okay na yun. Marami-rami na yun. Submit order. Okay. Ito feel ko. Ito na yung feel ko. Akin na itong ginagawa niya. Thank you. Okay, here's our first sushi. So may sea urchin tayo, fish eggs, may fatty tuna tayo dito. Tapos, itong oyster. Arigato! Okay, Pops, let's dig in. Hindi ko naman uunahin. Siguro, simulan natin dito sa fatty tuna natin. Hit natin ng konti dito sa soy sauce natin. Cheers! Wow. Oh, grabe, wasabi. Ang fresh ng tuna. May konting chewiness din. Oh, nice. Kunin natin tong oyster. Nasa soy sauce. Nadurog na yung sushi oyster ko. Oh, sarap. Might be one of the freshest oyster sushi na pwede matikman. Tikman natin tong seared salmon natin. Or fatty salmon. Oh, sarap. Wow. There's hint of smokiness. Yung fattiness ng salmon. May konting wasabi rin siya. And then that extra salt flavor. Kasi natin may grill eel tayo dito. Pili ko ng konting soy sauce natin. Akala ko nagi. No, that's ridiculously flavorful and fatty and chewy sa same time. Ang sarap nun. Parang sa sobrang sarap nun, iisa pa ako. Ito, fatty tuna with sea urchin on top. Makikita mo yung sea urchin sa taas. Panalo. Wala nang pwede mareklamo. Halos mauubos, 2 sushi na lang yun sa plato ko. Medyo nagigits ko na pag nakatayo ko eh. Parang, ano ba? Mas madali bumaba yung kanin o yung carbs mo sa tiyan mo. Nakakatulong din siguro na hindi ka mabubusog agad. Pero grabe, ang saya lang. Alam mo, papansin ko iba, order lang ng mga 5 klase ng sushi din, alis na agad. Parang ginagawa lang nila merienda. Ito, meron tayo itong monk fish liver. Okay, kakaiba yun ah. Akala mo itsura niya uni pero hindi. O nga, texture niya parang atay nga. Oh, nice. Actually, pabusog na ako pero medyo bitin pa eh. Order pa tayo ng ilan-ilan. Parang masarap tong white fish set. Try din natin tong yellow tail. Kakaibang itsura ng hipon. Okay. May another set of sushi came through. Okay, tikman natin to. Ito yung yellow fin tail o yellow tail. Hindi ko alam, basta parang isda. Ang sarap. Ang sobrang fresh. Ang sarap nun. Nag-iisa pa ako. Here's the thing of beauty sa Japan. Lalo din sa Tokyo, mahirap pumunta sa isang kainan na hindi gaano masarap. Parang kahit pa paano hindi man highest quality, for sure, masarap siya. Outstanding. It also gives you respect sa chef, sa pagkain. Ang sarap nun. 3 klase ng white meat. Parang puro isda ata.
Ang saya na experience, pare, kung maniwala. Ang saya na experience, pare, maniwala ka. Just enjoying every bite of that sushi. Appreciating the art. Appreciating the food. Ito matcha, hot matcha. Meron ba tayo dito? Puro carbs yung kinakain natin. Ito makaiba, makikita nyo. Ito makikita nyo, hipon to. Pero parang marinated. Ang lamig ng hipon. Ang lambot. May konting tamis ang lalasahan. Or konting soy sauce. This is amazing. What a day. Dito sa Ginza, Tokyo, Japan. This is Chuo City. Yung Ginza district sa Chuo City. And it was a fun day eating good Japanese food. Pare, busog ako doon. Ang bilis lang nun, no? Alam mo itong sushi, standing sushi, pwede talaga sa pang merienda kung yan nagugutom ka. Di ba sa atin? Kapag yan nagugutom ka, merienda, nakatayo ka sa paresan, yung parang ano lang, pares stall, di ba? Nakatayo ka lang, no? Kain ka mabilisan, alis ka na dito. Dito sa Japan, dito sa Tokyo specifically, nakatayo ka, kakain ka ng quality Japanese sushi, pare. Saan makakita ng gano'n? Sa atin, sushi, kailangan magpunta sa isang authentic Japanese restaurant. Dito, nakatayo lang sa gilid, kaliwat kanan. Merong sushi stall. Pero lalo na to, itong standing sushi na to, iba experience, Pops. Arigato. Nice, sarap. Zero calorie, no sugar green tea to wash it all down. Lahat na kinain natin. This ends our short Ginza food tour dito sa Tokyo, Japan. Ibang klase, ang sarap from that amazing, large, high-quality, legendary katsu hanggang doon sa hidden gem. Napakasarap, underrated na chicken curry ni Japanese Mami hanggang dito sa napakasulit na standing sushi. It's been a fun day. It's been a great short food tour. Sana nag-enjoy kayo. Sana nabusog din kayo. Maraming salamat sa panonood si Chewy dito sa Ginza, Chuo City, Tokyo, Japan. Next time, stay safe. Good night and goodbye. Teka lang, hirap magbang. Kaya ko ba to? Bang! Woohoo! Oh yeah. Subscribe na.